Bakit gano'n na lang kasigasig kung dumipinsa si Robin Padilla kay Kibuloy, si Aimee, si Cynthia Villar, si Mark Villar ngayon, si Bato, si Bongo, si Lito Lapid, si Tolentino, si Mick Suberi. Ang theory ko lang dyan, ako na magbibigay ng sagot, just tell me kung anong comment mo sa sagot ko. Dahil, itong mga senador na to, kagaya ng ibang congressman, may ibinigay din silang pera, pinatago, pinalabhan kay Kibuloy. Tama ba ko? It's highly likely po na gano'n. Para hindi masilip sa mga taxes, hindi masilip sa government, hindi masilip ng kung anong, aspect of the Philippines when it comes to auditing. So it's highly likely na gano'n. Hello guys, good day po sa ating lahat. So, another day, another video po tayo tungkol pa din po kay Kibuloy. So, ayun. So, narinig nyo guys, no, na ano nga ba yung dahilan kung bakit itong mga senators na to, even si dating Presidente Duterte, bakit ganun na lang yung kanilang pagtatanggol or pagtatakip or pagdi-defend kay Kibuloy. So, narinig po natin, no, na it's about ganun pa din, no, it's still about money talaga, no, kasi money pa din talaga. So sabi niya, no, actually nagsalita dito si attorney Toto Causing. So itong video na to, I got it from Arlene Stone sa kanyang mga YouTube videos, no. So dito kasi actually yung pinag-uusapan nila dito is yung nagkaroon na ng warrant of arrest si Kibuloy tsaka yung kanyang mga kasama, and dito ina-explain nitong attorney na to yung ibig sabihin ng mga terms ng law, mga technical terms about sa law, di ba? Kasi hindi naman si Miss Arlene naman hindi siya she doesn't know that much about the law. So in-invite niya si attorney Toto Causing to explain or to make light about the terms or technical terms about laws in the Philippines. So pakinggan natin yung some highlights nitong video na to, nitong kanilang pag-uusap, and we will give our reaction later on. Ganito, pag-usapan, take advantage ko na rin, just also for the educational purposes of everybody who hears us. So ganito, ang religiyon po sa Pilipinas, at I do hope na hindi ginagamit yan sa Amerika, ay ginagamit po sa Arlene na basahan. Bakit basahan? Ginagamit pang laban ng mga maruming pera. Imagine, yung drug lord, maraming pera, bawal na kasi sa ngayon, magdeposito ng more than 500,000 pesos na hindi ka magbibigay ng patunay na legal ang pinanggalingan. Diba? So ngayon, paano mo ngayon mapatunayan na galing sa legal kung ang kinuha ni Duterte ay yung 4 billion na confidential fund niya sa Office of the President? Paano mo ngayon i-deposito sa bangko? Walang bangko magtatanggap. So anong solusyon? Di ibigay niya sa Kibuloy. At kung ibigay sa kamay ni Kibuloy, magkakaroon niya ng tinatawag na litrato. Mahugasan na ngayon ng kingdom. At kung magiging kingdom na, papasok na ngayon ang constitutional law na nagsasabi that the church and the state shall be separate forever. Kung separate, hindi pwede makialam ang pamahalaan na para kukunin o kumpiskain ang pera ng church. So with that, kung kailangan na nga ni Duterte yung pera, hingi siya ka ng pasikreto, gumawa na ng transaction, kunwari, ibalik kay Duterte yung pera. Ganun po kaya, sa totoo lang naniniwala ako hanggang ngayon, lahat ng pera na ginagamit ni Kibuloy sa pagpatayo ng mga 200 million na building dyan, may mga pink house pa kung saan nakalagay mga pastoral, may mga yellow house pa, ang dami-dami yung mga houses dyan, yung mga imported pa ng mga bulaklak, imported na mga Bermuda, dyan sa Tamayong Prayer Mountain, lahat po yan ay nanggaling yan sa pera ni Digong. Bakit ko nasabi? Kung continue naman ang kikitain sa pag-abuloy Bakit? Tell me the truth, Arlene. Ilan ba kayo noon sa tingin mo ang alam mo na nanghingi ng abuloy? Panahon mo. Anong time ko po, sir, medyo marami-rami kami noon. Siguro mga more or less 1,000 kami. Tapos meron kami mga goal every day. So, technically, ang laki ng kita namin every day. However, hindi pa rin sapat yun, like you said, to build, especially the kingdom. At ito kasi si Kibuloy, meron siyang yung hocus-pocus na na company, yung tinatawag na Solomonic withholding, na kung saan construction siya. At nung ginawa yan, pinut-up yan nung si Digong ang presidente. At bawat mga projects ni Digong, yung build project ni Digong, doon nilalagay sa withholding na yan. Kaya ini-encourage ko rin ang ating government to look at this aspect of Solomonic withholding
and the transaction from the government, from the office of the president when Duterte was the president. Kasi ang Hindi. alam ko, maraming mga construction bidding na doon nilagay ni Duterte sa kumpanya, sa Hocus-Pocus company ni Kibuloy. So, ibig sabihin na, mas lalo pang na-confirm ang aking theory. So, ang theory ko, may pundasyon, nadagdagan ng pundasyon. So, ibig sabihin, kung bakit, ang tanong ko sa iyo, bakit ganoon na lang kasi-gasig kung dumipinsa si Robin Padilla kay Kibuloy, si Aimee, si Cynthia Villar, si Mark Villar ngayon, si Bato, si Bongo, si Lito Lapid, si Tolentino, si Mick Zuberi. Ang theory ko lang dyan, ako na magbibigay ng sagot, just tell me kung anong comment mo sa sagot ko. Dahil, itong mga senador na to, kagaya ng ibang congressman, may ibinigay din silang pera, pinatago, pinalabhan kay Kibuloy. Tama ba ako? It's highly likely po na gano'n. Para hindi masilip sa mga taxes, hindi masilip sa government, hindi masilip ng kung anong, aspect of the Philippines when it comes to auditing. Oo. So, it's highly likely na gano'n. So ngayon, ang masasabi ko lang, using my knowledge, napakadali po sa kahit sinong senador magpalusot na sa legal na punta ang pera na binibigay sa kanila. Imagine po, bawat senador, may allowance, sweldo, at saka yung gastusin sa isang buwan, 2 million. Paano nila ipatunayan sa auditor na nagasto sa tama ang pera? Of course, magaling sila gumawa ng diskarte. Pero ang naging problema nila, paano nila ma-deposito ang pera kung mahigit sa kalahating milyon? Doon kay Kibuloy nila ito. Ganun po yan. Ngayon, pag nilagay na kay Kibuloy, gagawa naman si Kibuloy ng project, kung ano may mission ang simbahan, na doon papalabasin ang pera. So, paikutan ng pera, kunwari, ipaparaan niya sa ang sweldo ng mga staff na nakalagay doon sa isang mission. Halimbawa, 1,000 na mga empleyado ng kingdom, palabasin sa papel na ang sweldo ay ng isang mission na yan, binigay sila ng tag 10,000. Pero walang binigay kasi volunteer workers eh. Yung 10,000 times 1,000, dinitis 10 billion na kagad. Ganun na kasimple magpaikot ng pera na malinis na ngayon kasi galing sa simbahan. Officially, withdraw ng simbahan sa account ng simbahan. Ganun po yun. So, ibig sabihin, itong bansa talaga natin dito, the problem here is everybody can be silenced. Either by fear or by money. Ganun lang kasi. Saka pwede din sabihin, sir, na donation. Kasi yung donation naman kahit saan pwede natin ilagay, di ba? At saka walang limit yung donation. So, ayun guys, no, sabi ni Attorney Toto Causing. So, theory na lang naman ito, hindi naman, theory, di ba, means hindi pa ito talaga proven right or hindi siya totoo. Pero, it makes sense, di ba? Kasi, oo nga naman, no, kung iisipin natin, no, itong mga senator na to na nagpo-protect kay Kibuloy, nagdi-defend sa kanya. Di ba, bakit? Bakit mo kailangan i-defend? Obviously, mali nga yung ginagawa ng tao. Sinasabi nila na hindi pa naman nga siya napuproven na hindi pa naman siya proven guilty. Tapos parang dinidiin na daw. Doon pa lang, di ba, mapapaisip ka na bakit? Senator kayo, di ba kayo yung gumagawa ng law? Kayo gumawa ng mga law na yan na about against sa mga criminals, no? Tapos dinidepensahan niyo yung mga criminal, di ba? Mapapaisip ka. And ako naman, sa akin naman, no, bakit naman sila nagpapahalata din na they are defending Kibuloy, di ba? Sana nananahimik na lang kayo, di ba? Kasi mapapaisip ka talaga na di ba, katulad niyan sa mga hearing, di ba? Mamaya let's play, no, yung mga sinabi ni Robin Padilla dun sa hearing, sa mga naunang hearing about Kibuloy, no, months ago, in the beginning of this year, no, kasi ang dami nagre-react dun na bakit ganon, kailangan niyang i-defend, bakit pinagtatanggol niya si Kibuloy, di ba? Kasi kung, di ba, sana nananahimik na lang, hindi na lang nagsasalita, napaghahalataan tuloy na may something kayo ni Kibuloy, na friends with benefits sila ni Kibuloy, di ba? Tapos, yun nahuhuli sila sa sarili nilang bibig din, no? So, yun nga, sabi ni attorney dito na it could be, it's most likely na, kaya ganun na lang sila magtanggol kay Kibuloy, kasi pala, nagpapatago sila ng pera kay Kibuloy, di ba? Hindi nga sila nagbibigay ng pera, katulad ng sinabi ni Robin Padilla na hindi sila hiningian ng pera ni Kibuloy, pero nagbibigay sila ng pera kay Kibuloy para itago ni Kibuloy, para hindi pala masilip ng
government, ng mga auditing firms, di ba? And why is that? Di ba all around the world naman, sa lahat ng mga governments all around the world, there is this thing called separation of church and state. So meaning, yung church, yan yung church, kung ano mga religion yan, and state, that is the government. Ibig sabihin, hindi pwedeng makialam yung state, yung government, sa mga ginagawa ng church. So, ibig sabihin, the church is free to do whatever they want. Kasi hindi sila i-check, hindi sila pakikialaman. So, yun yung tinake advantage, di umano ng mga senators na to, with Kibuloy. Kaya ganun na lang sila mag-depend sa Kibuloy. So, narinig natin, no, ilan sa mga senators na nabanggit dito is, yan nga, si Robin Padilla, si Amy Marcos daw, si Cynthia and Mark Villar, si Lito Lapid daw, yan, Mig Zubiri, sino pa ba? And of course, si Digong, di ba? Si Sara Duterte. So, ganun, although it is only a theory, di ba? Pero mapapaisip kayo kasi it makes a lot of sense talaga yung statement na to and yung reason na to, di ba? So, ayun. 'Di ba, sabi pa nga dito ni attorney, 'di ba? Kasi 'di ba yung some of the government officials, especially the president, 'di ba? They have a confidential fund, million 'yan. So I believe that this fund is they can use it to whatever purpose they want, 'di ba? And kung walang paggagamitan 'yon, 'di ba? Syempre, wala siyang label sa budgeting ng kanilang mga offices. So, kung hindi ka honest na president, magkakaroon ka ng interest sa ganung pera. So, nagkaroon ka ng interest, ayaw mong i-declare kung ano man yun, kung saan ginamit, di ba? Tapos may kaibigan kang katulad ni Kibuloy, di ba? Might as well ipatago mo kay Kibuloy. Katulad nga ng term na ginamit dito ni attorney, di ba? Nilalabhan sa simbahan yung pera. Hindi literal ha, pero syempre, ano bang ginagawa ng paglalaba, di ba? Nililinis. So, pag pinasok yung pera sa simbahan, nagiging malinis, di umano. Since hindi naman nakikialam nga ang state sa church, hindi nakikialam ang government sa church, eh hindi nga talaga masisilip yun. So 'di ba ang galing kasi ang talino ng isang tiwaling official lang ng gobyerno ang makakaisip ng ganun, 'di ba? Tinitake advantage yung church para sa kanilang mga personal interest. 'Di ba? Grabe. Grabe talaga. So, guys, ito yung isa sa mga dahilan kung bakit these politicians, these big politicians are protecting Kibuloy. And si Kibuloy naman, dahil nga may mga protector siyang ganito ng mga tao sa gobyerno, ganun na lang din yung kanyang mga ginagawang krimen di umano, di ba? Kaya malakas yung loob niya na gumawa ng mga ganitong krimen within the church. Kasi may mga protector siya, di ba? Friends with benefits, kumbaga. So, ayun, di ba? Actually, i-share ko tong link na to sa itong link ng video na to ni Arlene Stone dito sa video description natin para mapanood nyo din yung kabuuan nitong video. Kasi if you're going to watch this whole video, the attorney here, Toto Kausing, talks about the legalities in the Philippines pertaining to warrant of arrest, sa mga hearing, mga justice court hearing, mga ganyan. So actually dagdag knowledge din sa atin tong mga ganitong nangyayari, di ba? Kung tayo ay mag-uusisa lang talaga, marami tayong matututunan especially dito kay Kibuloy, marami tayong matututunan about laws, sa mga legal terms, di ba? So, ayun. And going back, with especially kay Robin Padilla, kasi so far, siya pa lang naman din talaga yung, siya yung isa sa mga talagang nagtatanggol kay Kibuloy, di ba? Kasi, there has been an instance na nakapakinig siya ng Senate hearing, di ba? Regarding kay Kibuloy. And siguro nandun siya para alam mo yun, para siguro may report siya kay Kibuloy na, uy, ganito, ganyan. Feeling ko lang ganon. And then, wala naman siyang nagiging input. Diba? Andun lang talaga siya para audience lang siya. Hindi, senator ka, tapos you're just acting like an audience sa Senate hearing. Diba? Hindi ka man lang magbigay ng, Senate hearing is just an aid of legislation. Although it is not like an official court hearing, but yung mga napag-uusapan within the Senate hearing, diba? It can help to improve the legislations in our country. Yung mga batas na ginagawa sa bansa natin, di ba? So, ayun guys, the purpose of a Senate hearing is, hindi naman yan walang kabuluhan lang kung bakit nagsa-Senate hearing, di ba? Nagsasayang lang sila ng kuryente doon or ng kanilang time, di ba?
hindi siya waste of time, kundi it's for the aid of legislation para din yan sa betterment ng ating laws sa Pilipinas, 'di ba? Si Senator Padilla na nga lang yung nandoon, tapos hindi pa siya maki-cooperate, 'di ba? Ilang beses siyang um, tinanong kung meron ba siyang question or something that he can add value to the conversation, 'di ba? Pero wala siyang input, 'di ba? Kasi nakikinig lang siya, nag-aano lang siya, naghahanap lang siya ng parang kumbaga parang representative lang siya ni ano dun, parang representative lang siya ni Kibuloy para may mai-report siya siguro kay Kibuloy. Kaya nga 'di ba kung mapapanood natin sa mga Senate hearings, may mga representative diyan, yung mga government offices like for example the DSWD, Bureau of Immigration, especially yung mga government bodies na may kinalaman dun sa case na pinag-uusapan. So nandun sila para to engage in the conversation, para kung may mai-improve ba, kung halimbawa ang mga senators ay they would come up with a question that could help the case and that could help these government bodies, 'di ba? Let's go naman to that video no nung Senate hearing na kung saan si Robin Padilla ay meron siyang mga inputs na hindi naman dapat ini-input or hindi nakakatulong yung input niya sa kaso. So let's go to that video, guys. To Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Galeon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. So Senator Risa has decided to cite in contempt Quiboloy already. By the way, guys, this Senate hearing was done on March 5 this year. So ayun. Actually marami ng Senate hearings na nangyari before this hearing kasi from what I have watched so far, parang nag-start ng January this year yung hearing. So imagine guys, March na to tapos hindi pa siya nag-a-appear. Nagpadala na sila ng subpoena, request, ganyan. Hindi pa rin sila nag-a-appear. Si Quiboloy, hindi pa rin siya, despite of many invitations to him, hindi pa rin siya sumisipot sa mga hearing na to. So ano bang, di ba parang like, ano ba yung gusto niyang mangyari? Tapos, yung kanyang mga followers, yung kanyang mga followers niya, nagrereklamo na tayo daw, hindi tayo nagsasabi ng totoo, nagpapakalat tayo ng masamang chismis tungkol sa kanya. 'Di ba? Okay, 'di ba? If you want this to stop, then testify na, no? Then kung narinig din natin no na nag-request na si Senator Risa dito na iapa-aresto na nga si Quiboloy. So, which happened, from last month until this month, no? And finally nung September 8 ay nahuli na si Quiboloy, which is talagang this case is progressing. So it's good actually. It's a good news for us, no? So yun nga, going back, no. Paano tayo titigil na na ipalaganap yung kung anong nangyayari sa kingdom as per our knowledge, no? Kung hindi nga siya humaharap, 'di ba? So ayun guys, no. Later sa video na to, tututulan ni Robin Padilla yung contempt na sinabi ni Risa Hontiveros dito. Just imagine guys, no, sila na nga lang yung senator na nandyan, na umattend dyan, na present, 'di ba, na dapat nakakatulong sana. Pero tinutulan niya pa yung sinabi ni Risa Hontiveros dito. Pero wag po kayong aalis, Miss Renita, ha? Meron pa pong mga tanong para sa inyo. Pero sa ngayon, salamat. Sa ngayon pa lang salamat. I'll get back to you po. So, on the request of Senator Robin, the chair calls for a 1-minute suspension of the hearing. Please stay around, dear friends. Salamat po. So, ayun no guys. Actually, this was after one witness named Renita gave her testimony, her statements, no. Then nag-request si Robin Padilla ng break. So ito na nga yun, 'di ba? Kasi kung makita natin dito, kakausapin ni Robin Padilla si Risa Hontiveros. Hawak-hawakan pa niya yung kamay, tapos may mga binulong siya, no. So let's watch that, guys. So ayun guys, actually matagal yung pag-uusap nila, yung mga binubulong ni Robin Padilla. It took like siguro
matagal, may 10 minutes siguro na nagbubulong-bulong siya ng ganyan. Then after that, saka naman nagsabi si Risa Hontiveros na kumbaga may tumutol sa kanyang pag-contempt kay Kibuloy. So parang hanggang sa parang nawalang bisa na lang yung contempt kasi nga may tumutol. Kasi I believe guys, yung pag cite in contempt mo ng isang tao, it should be agreed by the whole committee. Like siguro majority wins ganun. Since ayan nga, 'di ba? Dalawa na nga lang silang senator na nandyan. Tinutulan pa siya nung senator na dapat kumakampi sa kanya. So ayun, kumbaga binawi yung pag-cite in contempt kay Kibuloy. We resume the hearing. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling, holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Pagpahumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules, section 18. Ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Sugran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang aking pong mga kadahilanan para humingi ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasagaduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ng aking objection. Maraming salamat po. At 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po? members of the committee Majority. na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba, ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Sila... Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. 7. Bali, 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So ayun no guys, kung makikita natin no, si Senator Risa meron siyang inopen na libro na I believe it's about, you know, the laws in the Philippines regarding this ongoing Senate hearing or Senate inquiry. So may mga in-explain siyang gano'n, na kung makikita natin, hindi alam ni Robin Padilla. Kasi nga, di ba, as we all know, bago lang siyang senator, it's his first term as a senator of the Philippines. So, hindi niya pa alam gaano kung yung mga patakaran or yung mga technical terms din within the Senate inquiry like this. Na-curious lang ako no kasi talagang inusisa niya yung kung ilan ba yung kung anong type ng member ng committee yung kailangan na mag-contempt, which is 'di ba yung majority daw, and kung ilang days, 'di ba? Yung parang feeling ko lang no kasi parang in his mind meron na siya sigurong mga tao na kailangan niyang kausapin para mag-object din dun sa contempt na sinight ni Risa Hontiveros. So ayun lang no kasi it's weird no. Hindi naman yun yung point ng Senate hearing. It's only a part of this Senate inquiry. Hindi naman yan talaga yung
focus, 'di ba, dapat diyan. And this is something siguro na dapat alam niya na beforehand, hindi yung inaaral niya pa lang during this time. Anyways, ayun, no. Siguro kasi kakausapin niya pa yung ibang mga majority members, no, para sumang-ayon din sa kanyang pag-object. Anyways, ayun. I just don't know, guys, if it's in the same Senate inquiry kung saan nag-further explain pa si Robin Padilla na kung bakit niya somehow pinagtatanggol si Kibuloy, ganun. Pero let's watch that video, guys. Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo ko ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. Wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at Nag-i-explain pa siya na wala siyang pinapanigan. Bakit? Nananahimik lang yung mga tao dyan. Wala naman nagsabi na may pinapanigan siya. Tayo lang yung nagsasabi nun. tindig. Kaya natatakot po tayo o hindi. Kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. So, ayun guys, no, first of all, wala daw siyang pinapanigan. Kasi alam niya sa sarili niya, bilang senator, na meron siyang pinapanigan na dapat hindi naman ganon. Kasi, okay, hindi pa nga proven guilty si Kibuloy. Hindi pa rin naman siya proven not guilty, di ba? So, kasi pinapalabas niya, not guilty si Kibuloy. So, it's the same thing na sinasabi na tayo daw inaakusahan na natin si Kibuloy na guilty sa mga sinasabi natin. Siya din, inaakusahan niya din na hindi guilty si Kibuloy, which is wrong din, diba? Dapat ang mga senator, neutral yan, hindi sila bias. Kasi it's very clear sa kanyang mga sinasabi na siya ay bias. Diba? So sabi niya dyan, hindi daw siya hiningian ng pera, not even once daw ni Kibuloy. Malamang sa malamang, hindi ka talaga hihingian. Kasi nga, ikaw yung nagbibigay, diba? Kaya nga si Kibuloy, he had to traffic children para magpalimos para sa kanya. Kasi nga, kulang pa yung pera nila sa kingdom. Kailangan marami silang pera doon. Tapos, ikaw bibigyan ka, di ba? Hindi siguro. Tsaka, ang layo naman ng sinasabi mo sa sa context nitong Senate hearing na to, kung saan nag-testify yung mga lalaki, yung mostly, alam ko lalaki yung nag-testify dyan sa Senate hearing na to. Na kung saan sinabi ni Robin yung ganito, no? Na ang testify ng mga lalaki na inabuso ni Kibuloy ay, you know, they have been trafficked, they have been asked to beg for money, 'di ba? Ang layo naman sa sinasabi niya na hindi siya hiningian. 'Di ba? And kung, 'di ba, sabi nga nung attorney kanina na nagbigay ng kanyang theory, no. These senators na nagtatanggol kay Kibuloy, it's for a reason na kung bakit sila nagtatanggol kay Kibuloy. And we have heard na it's because they are giving money to Kibuloy, di ba? Tama nga yung sinabi niya na hindi siya hinihingi. That's very true kasi siya pala ay nagbibigay or nagpapatago ng pera. So that's very clear, Robin, no? And sabi pa niya, di ba, na yung mga nagte-testify daw, kung talaga sila ay matapang, kung totoo yung sinasabi nila, why they have to cover their faces, di ba? Kung totoo yung sinasabi nila at matapang sila. Given na nga na na tinatakot nga ni Kibuloy yung mga
go against him, di ba? Di ba, as we have known by far already, na lahat ng hindi sumusunod kay Kibuloy, lahat ng mga nag-go against him, meron silang meron silang karampatang parusa na gagawin ni Kibuloy, di ba? He will order his angels of death para habulin itong mga kumakalaban kay Kibuloy. Di ba? Hindi lang sila, kundi pati pamilya nila. So bakit hindi mo itatago yung sarili mo, di ba? Gusto mong gigil ka na lumaban kay Kibuloy. So ito nag-testify ka. Pero ayaw mong mapahamak yung pamilya mo, no? So, di ba? Common sense, you have to hide your identity. You have to hide your face, di ba? And lalo na doon sa mga babae na ni-rape sila ni Kibuloy. Meron bang nag-testify na ni-rape ka tapos pinapakita mo pa yung mukha mo, di ba? Parang wala pa naman akong sa mga sa mga ordinaryong individuals, no, na mga na-rape daw sila. 'Di ba? In the history of news, parang wala pa naman ako nakita na na nag-testify na ni-rape tapos nakikita yung mukha, 'di ba? Kasi nakakahiya nga yun, nakakahiya. Pero kailangan nilang sabihin yung totoo para mabigyan sila ng hustisya, 'di ba? So grabe, Robin, you don't make sense to me. Tsaka 'di ba, narinig natin yung sinabi niya. Pareho lang ng statement din ng mga ibang kakampi ni Kibuloy, yung mga followers niya na nagsasabi na bakit daw nakatakip yung mukha ng mga witnesses, ganyan, 'di ba? You'll be shown in the national television and here in YouTube na international social media channel, no. Tapos gusto mong maipakita yung mukha mo. Tingnan na lang natin kung sila ba, if the time will come na sila ay magte-testify itong mga followers ni Kibuloy. Tingnan natin kung hindi rin sila magtakip ng mukha, 'di ba? Kasi nakakahiya. Lalo na kung totoo talaga na yung mga allegations kay Kibuloy ay totoo, di ba? Tapos magte-testify yung mga pastorals niya. Let's see kung hindi ba sila magsipagtakipan ng mukha. Di ba? So, ayun, grabe no, kasi talagang, politics is dirty. So dirty. Talagang, it's a game of control. It's a game of, power. And kung wala kang mga kakampi dyan sa politics, talagang wala. Kasi, kaya lang naman din nananalo tong mga ganitong mga government officials, 'di ba? Kasi may kapit, may kakampi, may malalakas na may malalakas na connection sila sa higher government. Kaya sila ay nananalo. So ayun, 'di ba, sinabi ni Robin Padilla hindi daw niya pinagtatanggol. Pero ano pala yung ginagawa niya, 'di ba? Hindi niya pinagtatanggol. Pinag-defense niya lang. Kasi meron pa isang video yan, may interview siya na ganyan din yung sinabi niya na hindi niya pinagtatanggol. Pero, ganoon na nga din. So, guys, panoorin natin yung video na yun. Lilinawin ko po, iba po yung depensa. Trabaho po yan ng abogado niya. Hindi ko po ito pong ginagawa ko, ito ay demokrasya. Kailangan nating daanan ito. Para sa akin, itong taong ito, may karapatan siya ng due process. Yun lang naman. Kailangan siyang dumaan. Kung ano yung dinadaanan ng lahat, kailangan ng daanan din. Hindi naman po pwede na wala pa tayong judgment na sino ang may kasalanan o kung sino ang may ginawa, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Lahat tayo may judgment na. Sayang naman ng binabayad sa atin ng taong bayan. Kaya tayo nandito, proteksyonan ng demokrasya. Narinig ko naman sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid. Sinasabi nila virtual, sabihin, online, gano'n. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako isang senador na pinaiiral ko kung anong nasa procedure ng rules ng Senate. Sir, bakit po nasabi niya na pag-iinitan? Totoo naman. Bihira. Ikaw naman, boss. May hearing sa House, may hearing sa Senate, may hearing sa DOJ, may hearing sa Amerikano. Pagka hindi ka pa naman pinag-iinitan nun, ewan ko na. So, ayun, diba, hindi daw niya pinagtatanggol si Kibuloy. Pero anong ginagawa niya? Hindi niya pinagtatanggol pero bias siya. I think that's just it, no. Kung narinig natin, no, sabi niya, it's like he's saying na that Kibuloy is being judged already. He is being condemned already. Na totoo yung mga binibintang sa kanya. Na dapat daw hindi ganun kasi hindi pa naman hindi pa naman proven guilty si Kibuloy kasi 'di ba? Hindi pa naman talaga siya umaharap nga. Kasi hindi siya umaharap, 'di ba? Paano mapapawalang sala siya kung hindi siya umaharap, 'di ba? Okay. So, tayo daw, nag-judge na daw tayo. Ganun din yung ginagawa ng mga followers ni Kibuloy. Ganun din yung ginagawa niya. Nag-judge na siya na not guilty si Kibuloy sa mga sinasabi nila. Diba? It's so clear na ganun. Diba? So, ayun, hindi naman tayo sa nag-judge, hindi tayo naninirang puri, but we are just spreading awareness, diba? Diba, someday, no? At one point,
lahat ng mga followers ni Kibuloy na baliw pa din hanggang ngayon sa kanya, you will think us soon in the future. 'Di ba? Kasi paano nyo malalaman yung totoo? Paano nyo malalaman what is moral? 'Di ba? Especially dun sa mga talagang matagal na kay Kibuloy, na nagsimula kay Kibuloy na bata pa, wala pang muwang, 'di ba? Doon na sila lumaki, doon sila nagkaisip, and yung kinalakihan nila is yung mga maling turo, mga maling aral na mali na spiritually, mali pa morally, 'di ba? So we are here to give enlightenment to them, 'di ba? Kasi kung yun lang yung na ano nila all their life, 'di ba? Yun talaga yung paniniwalaan nila, and it would be really hard for them to para talaga sila malaman, para mag-grasp nila yung truth. Mahirap yun, matagal na process yun, I believe. 'Di ba? We are here to enlighten them kasi kung yun nga kasi kung si Kibuloy na lang talaga yung pinapakinggan nila at yun ang pinaniniwalaan nila, which is very wrong, 'di ba? Andito tayo para that's why we are here to enlighten them, para malaman nila yung totoo, 'di ba? So someday, ma-realize din nila yung mga ginagawa nating ganito, 'di ba? Tsaka ayun, 'di ba narinig din natin, sabi ni ni Robin Padilla na pinag-iinitan daw si Kibuloy. And bakit daw pinag-iinitan siya? Kasi may hearing daw sa ganito, may hearing sa Senate, may hearing pa sa Amerika. Eh kung hindi pa naman daw siya pinag-iinitan ba ng ganon? Grabe senator, lawmaker, ganyan. Paano? 'Di ba kung hindi ka talaga din, okay, ganito naman ang sasabihin namin. Kung hindi ba naman talagang pag-iisipan ka namin ng hindi maganda, kung hindi namin pag-iisipan ka na hindi ka talaga nakakampi ka ni Kibuloy, 'di ba? Hindi siya pinag-iinitan kasi there is a case, 'di ba? Hindi, so ibig sabihin nagkakamali ang US, ang FBI na ginawa nilang wanted si Kibuloy. Ibig sabihin mali sila sa ganun. Wala, 'di ba? Akala ko pa gusto niya ng due process. Hindi ba due process yung nangyari na that's why they have FBI wanted na si Kibuloy, hindi ba yung due process? US na yun So, 'di ba? Talagang nag-bias siya. He is siding with Kibuloy talaga, 'di ba? It's very clear. Anyways, so kaya nga siguro ganyan talaga. Kasi nga nagpapatago kayo ng pera kay Kibuloy. Nagbibigay kayo ng pera kay Kibuloy. So, ayun lang guys. Tune in lang kayo kasi marami pa tayong pag-uusapan dito sa ating channel.